Hey, kumusta kayo? Naisip niyo na ba kung ano ba talaga ang kailangan para maging isang tunay na bayani at a best friend at the same time? Well, ngayon, maipapakilala ko sa inyo, si Apostol Juan, na exactly ganyan. So handa na ba kayo? Tara, simulan na natin to. Bago tayo mag-umpisa, isipin niyo muna to. Para sa'yo, ano ba yung mga katangian ng isang as in, tunay na kaibigan? Yung laging andyan para sa'yo no matter what? O yung matapang sabihin sa'yo ang totoo kahit na minsan masakit? Mahalaga yan. Kasi alam nyo, ang bida natin ngayon, wow, isa siyang perfect example niyan. So meet our hero, si Juan. At hindi lang siya basta-basta kwentista ha. Grabe, isa siyang storyteller na kapag nagsasalita siya, parang dinadala ka niya sa ibang mundo. Pero higit sa lahat, at ito yung pinakaimportante, siya ang matalik na kaibigan ni Jesus. At yung mga aral na itinuturo niya, inisa sa buhay niya yan, araw-araw. Talaga namang kahanga-hanga itong si Juan. Kapag siya'y nagsasalita, para kang nakikinig sa isang magandang kanta. Kumbaga, may music yung boses niya. Nakukuha niya talaga yung atensyon mo. Pero alam niyo kung ano yung pinaka-special sa kanya? Yung puso niya. Puno talaga ng pagmamahal. Hindi lang para kay Kristo, kundi para sa lahat ng taong nakikilala niya. Okay, so si Juan, meron siyang isang napaka-espesyal na misyon at hindi ito basta-bastang misyon dahil ito yung ibinigay mismo ni Jesus. Ang misyon niya, ituro sa lahat ang isang bagong utos. At yun ang naging sentro ng buong buhay niya. At ito yon. Ito ang pinaka-core ng lahat. Sabi ni Jesus, dapat tayong magmahalan tulad ng pagmamahal niya sa atin. Para kay Juan, ito yung golden rule, di ba? Yung pinaka-mahalagang bagay na dapat nating matutunan. At higit sa lahat, isabuhay. Pero syempre, hindi naging madali ang lahat. Kasi noong una, okay pa. Ang ganda ng simula. Pero eventually, napansin ni Juan na parang unti-unting nakakalimutan na ng mga tao sa komunidad kung paano ba talaga magpakita ng pagmamahal sa isa't isa. Naranasan nyo na ba yan? Yung dati sobrang saya ng barkada, tapos biglang may nagbago? Parang may something off? Ganyan-ganyan yung problemang nakita ni Juan at alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Okay, tingnan natin tong comparison na to. Sa left side, noong una, di ba? Ang babait nila, thoughtful, sama-samang masaya, ang ganda tingnan. Pero, tingnan nyo sa kanan, yung pagkatapos. Dito nagsimulang maghanap ng mali, puro pintas, puro masasakit na salita. At yung pinakamalungkot, nawala yung pag-ibig na dapat sanang nagbubuklod sa kanila. It's really sad. At dito napapasok ang ating bida, si Juan. Siyempre, hindi niya pwedeng hayaan na lang na magkaganito. Nakita niya yung problema at alam na alam niyang kailangan niyang kumilos para ipaalala sa lahat ang pinakamahalagang utos, yung kanilang misyon. So anong ginawa niya? Well, itinuro niya ang isang napakahalaga at simpleng aral. Ang pag-ibig ay hindi lang basta feelings or words. Ang totoong pag-ibig ay isang kilos. Love is a verb, ika nga. At ito yung isa sa pinakasikat niyang sinabi. Sobrang powerful, di ba? Kasi sinasabi niya na hindi sapat na sabihin mo lang that I care for you. Kailangan mo itong ipakita. Actions speak louder than words. Talaga. Paano ba ito gawin sa totoong buhay? Actually, simple lang. Number 1, tulungan mo yung iba, lalo na pag kailangan nila. Kahit sa maliit na bagay lang. Number 2, imbes na maghanap ka ng mali, subukan mong maging mabait, magbigay ng papuri. Third, i-uplift mo yung mga kasama mo, pasiglahin mo sila. And number 4, eto yung medyo challenging minsan, matutong mangpatawad. Pero teka, hindi pa dyan natatapos ang misyon ni Juan. Kasi hindi lang ito tungkol sa pagiging mabait, meron pang isang mas malaking hamon. May mga taong sadyang sinisira ang katotohanan at nagkakalat ng kasinungalingan para iligaw ang iwa. Dito talaga nasubok yung tapang ni Juan. Kinailangan niyang maging matapang. Hinarap niya itong mga manliling lang para kang nag-stand up sa isang bully na nagkakalat ng fake news. It takes a lot of courage. So, ano ba tong mga manlilin lang na to? Well, sila yung mga taong sinasadya talagang baluktutin yung katotohanan. Ginugulo nila yung isip ng mga tao para ilayo sila sa tama. At si Juan, buong tapang siyang tumayo para labanan yan. At ito, napaka-importanting point nito. Ang turo ni Juan, ang tunay na pag-ibig ay hindi basta-basta nakikipag-compromise sa kung ano ang mali.
Isipin mo na lang, di ba? Kung mahal mo ang kaibigan mo, hahayaan mo ba siyang gumawa ng isang bagay na siguradong makakasama sa kanya? Siyempre hindi. Ganon din ang turo ni Juan. Ang tunay na pag-ibig, matapang na naninindigan para sa kung ano ang tama. So ngayon, alam na natin ang kwento ni Juan. The question is, paano natin ito ia-apply sa buhay natin? Kasi ang totoo, ang aral niya ay para sa ating lahat, lalo na ngayon. Ito ang tanong ko para sa'yo. Paano ka magiging isang bayani sa sarili mong paraan? Sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo o kahit sa community mo? So, ano yung hero's mission natin? 3 bagay lang to, madaling tandaan. Una, ipakita ang pag-ibig sa gawa, hindi lang sa salita. Pangalawa, maging isang mabuti at tapat na kaibigan, yung maasahan. At pangatlo, at ito yung mahirap, matapang na manindigan para sa katotohanan, kahit na ikaw na lang mag-isa. At para tapusin ang ating kwentuhan, ito yung iiwan kong challenge sa inyo. Pagkatapos nito, ngayon din, sino yung isang tao na pwede mong pagpakita ng love in action? Pwedeng isang simpleng thank you, isang tulong sa bahay, o isang mabuting salita. Ang mahalaga, kumilos ka.